May suspetya si Public Attorney's Office o PAO Chief Attorney Persida Rueda Acosta na may taong gusto magpaalis sa kanya sa pwesto, kaya raw siya ginagawa ng isyu para siya ay matanggal sa pwesto. Pero agad nilinaw ni Acosta na naniniwala siya ang walang kinalaman sa malaking partisipasyon niya sa pagpapalaya sa mga nasangkot sa Aquino Galvan double murder case ang balak na pagpapatalsik sa kanya. Sagot ito ni Acosta sa naglutangang balita na mismong si Pangulong Aquino di umano ang nasa likod ng planong pagtanggal sa kanya sa PAO bilang buwelta sa pagsulong niya noon sa pagbibigay ng mga pardon sa mga sinintensyahan sa Aquino Galvan double murder case. Bagay na maring itinanggi rin ng Malacanang. Samantala, sinabi naman ng Civil Service Commission o CSC na hindi umano pwedeng matanggal sa serbisyo sa PAO si Acosta at kanyang mga deputy sa harap na inilabas ng legal opinion ng DOJ na dapat silang tanggalin sa posisyon dahil sa wala silang career executive service eligibility. Ayon po kay CSC Commissioner Cesar Benaflor, hindi na umano kailangan ng PAO ng third level eligibility dahil kapag nakapasa na sa bar exams ang isang abogado, yun na ang eligibility na kailangan nila. Ipinapansin pa ni Benaflor na batay sa Republic Act 9406, ang Chief Public Attorney at Chief State Prosecutor ay kailangang miyembro ng Philippine Bar para ma-qualify sa kanilang mga tungkulin. Hindi raw po nagsisisi ang suspect na bumaril kay Caloocan City Barangay 35 Councilor Reynaldo Dagsa noong mismong gabi ng New Year. Ang suspect na kinilalang si Arnel Benaflor ay nahuli ng mga pulis noong Huwebes ng gabi sa pinagtataguan niyang bahay sa Barangay Calabasa sa bayan ng Aurora sa Isabela. Dinala si Benaflor sa Caloocan City Police Station kanina ng alas 4 ng madaling araw at ayon kay Benaflor, gumanti lang siya kay Dagsa. Sa pagbaril sa kanya nito sa ulo, ilang buwan na ang nakakaraan. Si Benaflor ay una ng positibong natukoy na siyang bumaril kay Dagsa dahil na rin sa litratong nakunan mismo ng biktima sa kanyang cellphone bago siya nito barilin. At sa linggong ito ay nagpatuloy pa ang paghagupit ng malalakas na pagulan sa Timog Luzon, Kabisayaan at Mindanao na nagdulot ng patuloy na mga pagbaha at paguho ng lupa sa ilang mga lugar na naturang mga rehiyon sa eastern seaboard ng bansa. Alamin natin ang pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ukol dyan at alamin din natin sa pag-asa kung matutuloy ang ganitong masamang lagay ng panahon sa mga bahaging ito ng ating bansa. Live sa Pag-asa Weather Forecasting Center, si Eden Suarez kasama ni Pag-asa o si Pag-asa Forecasting Division Chief Roberto Sawi. Eli, sa monitoring ng NDRRMC ay umakyat na sa 33 katao ang kumpirmadong namatay sa mga pagbaha at landslides na nararanasan ngayon sa 113 munisipalidad at 8 lungsod sa 21 lalawigang. Halos 2 linggo nang nakararanas ng mga pag-ulan dahil nga dito sa nararanasan sa bahagi ng Eastern Samar. Hindi rin kukulangin sa 9 na katao ang naiulat na nawawala, kabilang na ang 6 na residente sa Catanduanes na noong Enero 5 ay nawala na pagkatapos pumalaot para mangisda. Ayon sa NDRRMC, Eli, umakyat na sa 171,724 families o may katumbas na 883,128 individual ang apektado ng kalamidad. Sa Caraga Region, may pinakamaraming naapektuhang residente kung saan umaabot na sa 486,819 na katao ang nagtitiis ngayon dahil sa baha. Sumunod naman ang Eastern Visayas Region na may 183,226 katao ang apektado, habang 108,827 naman ang apektado sa Region 11. Sa tanong mo, Eli, kanina kung magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo ang mga pag-ulan sa mga rehiyong nabanggit, narito si Robert Sawi para sagutin yan. Yes, Eli, magandang hapon na Eden. Patuloy pa rin ang Bicol Region together with Eastern Visayas ang malalakas na pag-ulan na idudulot ng ating weather system kung saan ang tail end of a cold front together with the northeast monsoon. Kung ating makikita dito sa ating satellite imagery, ang Bicol Region ang siyang nakakaranas ngayon ng mga malalakas na pag-ulan, particular dito sa area ng Albay, Sorsogon, Catanduanes.
At sa mga susunod na oras, unti-unti pong aakyat ito o magta-transfer yung kanyang rain activity dito sa bandang Camarines provinces. Then by tomorrow morning, still yung Bicol region together with Quezon, aakyat po ito ng bandang Aurora. Then the following day, by Monday, yung eastern section ng northern and central Luzon together with the southern Luzon area and eastern Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan at yung malalakas na pag-ulan yung maranasan dito sa area ng eastern Visayas and Bicol region. So yun lamang yung ating update sa mga susunod na araw at dito naman sa Metro Manila magkakaroon lamang po tayo ng madalas na maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan ang inaasahan. Salamat sa iyo, Ginoong Robert Sawi. Eli, yan ang tinatayang magiging panahon sa mga susunod na araw. Back to you. Okay, salamat Eden at sa mga kababayan po natin nariyan sa mga apektado ng mga malakas na pagulan at pagbaha. Ingat lang po at maging mapagmatsyag sa mga kaganapan sa inyong lugar. Panalangin po namin naway ingatan kayo ng ating Panginoon Diyos. At muli niyo pong natunghayan ang mga kaganapang yan na aming kinalap, hinimay at sinubaybayan sa loob ng linggong ito. Hanggang sa susunod na Sabado, muli niyo po kaming samahan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Eli Saludar at ito ang iBalita Weekend Report.